Here and right now, meron na naman tayong panibagong video. At sa video na to, by the way, hindi to typical video, okay? So alam nyo naman si Dr. Momentum, hindi naglalabas ng libreng video na wala kayong matututunan na premium. Kaya to tinawag na freemium kasi napaka-premium ng lesson natin kada video. So last time yung lesson natin nag-momentum sa TikTok, no? So ang dami nag-view sa TikTok yung market candle counting. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na. Pero ngayon ang pag-uusapan natin, Doc, ano ba ang difference ng limit order, market order, and conditional order? So maraming nalilito dito. Kung newbie pa lang ako, malamang nalilito ako dito kasi overwhelming naman talaga to at wala naman talagang Pilipino nag-e-explain kung ano yung difference niyan. Kaya ngayon talakayin natin yung difference nitong tatlong ito. So usually mapapag-aralan nyo lang to pag bumili kayo ng trading course or pagka nag-enroll kayo sa mga sa mga mentoring, mga coaching. Pero ngayon mapapanood nyo la kapag nanood kayo kay Dr. Momentum. Okay ba yun? So let's begin. Trading 101 by Dr. Momentum. Kung ready ka na, please type 1. Type 1 naman kung ready ka na. So hindi tayo si Coach Miranda, no? Tayo si Dr. Momentum. So lagay tayo dito ng marker. So dito muna tayo kay limit order. Okay? Doc, ano ba yung limit order na yan? So pangalanan natin, limit. So pag limit order, guys, ito yung order o type of order na hindi agad-agad may execute. May execute lang siya kapag yung presyo pumunta na doon sa may execute lang siya kapag yung order price mo na-meet na yung presyo. Magkapares na sila ng presyo. Okay? So, kung hindi nyo na-gets, bigyan natin ng example. Halimbawa, ang presyong nilagay mo dito sa order price is 50. Okay? So, naglagay ka ng 50 dito sa order price. Okay? And then, nilagay mo yung quantity, halimbawa, $10. Yung quantity guys, ito yung kung magkano yung gusto mong ilagay na taya. Okay? Kung magkano yung gusto mong i-invest. And then yung order price mo, ito yung presyo na gusto mong bumili. Okay? And then for example, let's say 49 si XRP 49, no? Ngayon, nag-order ka ng 50. Pag pumunta yung presyo sa 50, bibili ako. Pagka once na pumunta yung presyo sa 50, halimbawa dito 50, di ba? Pagka once na pumunta yung presyo sa 50, automatic, hindi automatic, pero mafe-feel ka na dyan. Kasi may mga instance, bakit ko sinabing hindi automatic? Kasi may mga instance na yung presyo sa sobrang bilis, pupunta na agad sa 51, hindi ka na nakabili kasi mayroong pila na tinatawag. Okay? So yan yung mga cons ng limit order. Pero hanggat hindi pumupunta yung presyo dyan, hindi ka syempre mafe-feel o mabibigyan ng coin na yan, ng shares o holdings ng coin na yan. Okay? Kunyari, ang order mo 50 pesos nga o 50 USD. Pag yan nag 49.90, yung presyo naging 49.90. So from 40 naging 49.90. Hindi ka mafe-feel dyan hanggat hindi nahihigitan o hanggat hindi nagiging level yung 50 USD sa bid. Okay? So gets na, malinaw, no? So in essence, hindi ka basta-basta mafe-feel dito kapag naglagay ka ng presyo. Pwera na lang kung yung current price ng XRP o ng coin na binibili mo is nagtugma o naging kapareho na itong order price mo. Okay? So, malino ba yun? So, binigay ko yung best ko mag-explain kasi wala naman tayong script. So, lahat to stock knowledge lang. Kaya, pagpasensyaan nyo na kung kanto explanation lang tayo. Ito lang yung pagkakaintindi ko. Which is totoo naman. Okay? So, 6 years na tayo sa trading kaya
tingin ko kailangan na natin mag-give back. Okay, so market order naman tayo. Ano ba yung market order, Doc? Doc, ano ba yung market na yan, ha? Okay, so pag-usapan natin to, ay label lang natin para sa ating mga TikTok users. Shoutout sa inyo, no? Okay, ano yung market order? So, kung sa limit order, hinihintay mo yung presyong pumunta dyan, yung presyo ng coin na pumunta dun sa order mo, sa presyo na nilagay mo. Dito naman, makakabili ka right away. Kunyari, yung presyo, 50 USD o 50 pesos. Pagka naglagay ka ng quantity dyan, ayan o, quantity, nakita nyo quantity. Pag naglagay ka ng quantity dyan, halimbawa 100, tapos pinindot mo yung buy. Pagka pindot mo ng buy, automatic yan, meron ka ng shares. Meron ka ng holdings o shares. Okay? Kung ano man tawagin nyo. Ganong kabilis yan. So, ginagamit natin to kapag momentum trader ka. Usually, ito yung ginagamit kong order kasi ang buying style natin is precise. Precise na precise talaga. Gumagamit tayo ng intraday time frame. Kaya pagka momentum trader ka, kagaya ko, tsaka ng mga students ko, shoutout sa mga students ko dyan, ginagamit namin usually itong market order. Kasi gusto naming ma-fill agad. So, fill means mapuno agad yung order. Halimbawa, 100 shares yung order namin. Gusto namin makakuha na kagad ng 100 shares. Na ngayon na. Kasi yun na yung tinitingnan namin. Okay? So ano ang difference? Itong limit, naghihintay ka pa. Maaring swing trader ka o hinihintay mo yung tamang presyo, nakikipagtawaran ka pa. Itong market order, halimbawa 50, bibili mo na kagad. Okay? Kung ano yung presyo ng coin, bibili mo na siya kagad. Okay? So, yun. So, sana nagets nyo yun, ha? Ngayon, ano naman, Doc, tong conditional order na yan? Ito, conditional. Ano naman yan? Doc, ano ba yung conditional na yan? Ngayon, ganito naman yung conditional na yan. Okay, halimbawa, ang presyo ng stock ngayon is, ng coin ngayon is 50. Okay, so magko-condition ka ngayon. O co-conditional ka ngayon. Ang trigger price mo, itong trigger price mo, makakabili ka lang pag yung presyo napunta na sa gusto mong price. Halimbawa, nilagay mo sa trigger price mo 56. Then order price mo 56 din. Magkaparehas yan lagi. Usually yan ang ginagawa ko. Kapag ka yung presyo pumunta sa 56, halimbawa tulog ka tapos gusto mong tawag dito, mag-set ng order kasi pagka sabi mo pagka nag-56 yan, mag-70 yan. Okay, halimbawa, ganun yung strategy mo, breakout. So, pagka naglagay ka ng 56 dyan, tas ito, quantity, halimbawa, 100 yung gusto mo shares. Pag pumunta yung presyo sa 56, mafe-fill ka na. Okay? So, ganun lang siya. Para lang siyang limit order. Pero in essence, itong conditional, kailangan ma-meet yung condition mo. Okay, so halos parehas lang yung limit tsaka yung conditional. Pero ang akin lang, ito lang ginagamit ko yung market order. Kasi nga momentum trader, mabilisan. Okay? So, yon. Sana meron kayo natutunan. Ito pala yung bonus. Bonus. Ito bonus, ha. Hindi ko dapat ituturo to, pero sige, ituro na rin natin para gumanda yung video natin, di ba? Siyempre, lagi kayo may bonus sa akin, eh. Lagi kayo may bonus. So, ang ginagawa ko, guys, ang secret ko dyan, ang secret ko would be, pagka-buy ko, halimbawa, nagkaroon na ako na shares. Nagkaroon na ako na shares, di ba? 100 shares, halimbawa, nakabili na ako. Iseset ko na kaagad yung TP ko. At saka yung SL ko. Iseset ko na yan. Kaya nandiyan yan, no? TP/SL. TP/SL. Bakit nandiyan yan? Kasi napaka-importante niyan. Bakit kamo? Kasi pwedeng pagbili mo, halimbawa, dito yung presyo, bumili ka sa 50, halimbawa. Pagka-buy mo, set mo na kaagad yung TP at saka yung SL. Dapat, kung nagtitrade ka, meron ka ng TP at saka SL na tinitingnan sa sistema mo.
Okay, dapat consistent yan kasi you are playing a probability game. Ganong kabilis. Halimbawa, nagkaroon na ako ng 500 shares ng 50 XRP. Okay? 500 XRP. Meron ako. Pagkabili ko, set ko na yung TP ko kagad. Set TP, set SL. Okay? Tapos, patayin ko na yung device. Monitor na lang hanggang sa mahit yung TP ko SL. Okay? Bakit mahalaga yan, Doc? Kasi may mga instance na pagbili mo, halimbawa bumili ka, pwedeng bumagsak yan kaagad. At kung hindi pa nakaset yung SL mo, kasi yan sabi mo nakamonitor ka, pwede kang maliquidate o ma-margin call. Maubos yung pera mo dahil naging irresponsible ka dyan. Okay? So, Doc, binabantayan ko naman eh. Hindi ko na kailangan iset yung SL ko tsaka yung TP ko. Paano na lang kung mawalan bigla ng kuryente? O paano kung mawalan bigla ng wifi? Di ba? Ngayon, necessity na yung wifi eh. Pero laging nawawala yan eh. Di ba? Pag bukas ng wifi ngayon, hindi ka na nakabenta, yung trade mo, nag-go against you, zero na yung capital mo. Okay? So, ang secret ko would be, pagbili ko, pag meron na akong share, set ko na kagad yung TP tsaka SL. Or, mas maganda, pag bago ka palang bumili, set mo na. Kasama dun sa order mo. Pwede yun. Okay? So, pwede yun. Quantity mo lang and then click mo lang yung TP, SL, set mo na kagad. Pwede yun. And then buy and then short. Okay? So, yun lang. Sana meron kayo natutunan. By the way, in Discord natin, April 1, magre-release na tayo ng Discord. Or April 2 kasi magbabakasyon muna tayo sa Cebu. Ayan. So, pagdating natin, re-release natin yung Discord. Okay? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Mag-ingat kayo palagi. God bless you. Dr. Momentum out.